Ang programang ito ay angkop sa mga batang gustong matuto, maging alerto, talentado, at laging handa. Magandang araw sa lahat ng mga nanonood. Ako muli si Teacher Rai, maghahatid ng panibagong aralin sa Mathematics 5. Kaya naman, huwag na natin patagalin at dumako na tayo sa ating aralin sa araw na to. Ang topic natin ngayong umaga ay read and write decimal number through 10,000. Papag-aralan natin kung paano ang tamang pagbasa at pagsulat ng decimal number na aabot hanggang 10,000. Okay, so we have two ways on how to read and write decimal number. Meron tayong dalawang paraan kung paano basahin at isulat ang decimal number. Alamin natin. First is to simply read the digits of, kagaya ng 4.1, 5.6, and 11.25. Yan po ang unang way. Pangalawa, read off the numbers to the right of the decimal point along with the rightmost place value you used. Gaya ng 9 and 2/10. Okay? Yung decimal point, binabasa natin to as N. Next, 8 and 34 hundredths. And 9 and 235 thousandths. So, ayan yung dalawang paraan kung paano basahin at isulat ang decimal number. Sa aralin natin ngayon ay mag-focus tayo dun sa pangalawang paraan. Para lalo natin maintindihan kung paano basahin at isulat ang decimal number, narito ang mga paraan. Step 1. Read the digits to the left of the decimal point as a whole number. Step 2. Say N for the decimal point. Step 3. Read the digits to the right of the decimal point as a whole number. And step 4. Say the place name of the last digit on the right. Narito ang ating unang example. Ito, pag binabasa to ng karamihan, sinasabi nila 0.2. Tama nga naman, pero ngayon, alamin natin kung ano yung mas tamang paraan ng pagbasa ng decimal number. Para malaman natin, gagamit tayo ng place value chart. Tapos dito, ilalagay natin ang mga digit na to. Uunahin natin yung decimal point. Isunod natin yung number na nasa kaliwa at yung number na nasa kanan ng decimal point. Ngayon, paano natin ito basahin? Ito ay 2/10. Okay? Yung 2 na digit after the decimal point and then yung place value nito na nasa taas. Kaya, ang number na to, pag binasa, ito ay 2/10. Ito pa, another example. 0.006. Paano natin ito babasahin? Gamit ulit tayo ng place value chart at ilagay natin ang mga digit na yan kung saan sila nakapwesto. Para hindi tayo malito, unahin natin yung decimal point. Ilagay yung number na nasa kaliwa nito, 0, at saka yung digit o number na nasa kanan nito, 0, 0, and 6. So pag binasa natin to, kunin natin yung 6 at saka ang kanyang
place value. Kaya, 6,000. Para sa ating pangatlong example, 0.09. Gagamit ulit tayo ng place value chart. Ilagay natin ang mga digits sa kanilang corresponding place. Unahin natin ang decimal point para hindi tayo malito. Okay? Yung digit na nasa kaliwa nito at yung digit na nasa kanan. 0 and 9. So, pag binasa natin yan, ito ay 900. Paano nangyari? Kunin natin yung 9 at saka isunod natin yung place value ng 9 na kung saan ito ay hundreds. Kaya, 900. Ito pa ang isang example. 0.0005. Ilagay natin ang mga digit sa kanilang corresponding place. Unahin natin ang decimal point. Isunod natin yung digit sa kanyang kaliwa. And then, yung mga digit na nasa kanan ng decimal point. So, yan ay 0, 0, another 0, and 5. So, paano natin ito basahin? Ito ay 510,000. Kunin natin yung 5 at saka ilalagay natin ang kanyang place value na 10,000. So, ito ay 510,000. More examples? Ito. 0.0731. Para hindi tayo malito, dahil nag-uumpisa pa lang tayo, ilagay natin ang mga digit sa kanilang place value. Unahin ang decimal point. Number na nasa kaliwa, number na nasa kanan ng decimal point, we have 0, 7, 3, and 1. Paano natin ito babasahin? Siyempre, mag-umpisa tayo dito sa may whole number na bilang. Okay, hindi pala siya whole number, no? Mag-umpisa tayo dito sa may counting number na ito ay 7. So, 731 10,000. Paano nangyari? Siyempre, kunin natin yung 7. Babasahin natin as a whole number. 731. Then the place value, 10,000. So, pag binasa natin at isinulat natin yung decimal number na yan, 731 10,000. Gusto niyo pang isa pang example? Narito. 26.8. So, paano natin ito babasahin? O, gamit tayo ulit ng place value chart. Ilagay ang ating digit doon, unahin ang decimal point. Isunod natin ang number na nasa kaliwa nito, 6 and 2. And then, yung number o digit na nasa kanan ng decimal point, ito ay 8. Binasa natin to, 26 and 8 tenths. Kunin natin yung 2 and 6, 26, and then yung decimal point as end, and 8, at kunin natin pinakalas ang place value ng 8 natin na kung saan ito ay tenths. Kaya, 26 and 8 tenths. Ganyan natin basahin at ganyan din natin ito isusulat. Another example, 3.05. Okay? Ilagay ulit natin sa ating place value chart. That is the decimal point, the number at the left side, and the number at the right side of the decimal point. Pag binasa natin to, that is 3
and 5 hundredths. Kunin natin yung 3, yung decimal point, basahin natin as end. Kunin natin yung 5, and yung place value ng 5 ay hundredths. Ito pa. 1.396. Okay? Ilagay ulit natin yan sa place value chart. So, 1, 3, 9, and 6. So, paano natin ito babasahin? Siyempre, kunin natin yung first digit na 1 and 396 thousandths. So, yung 1, and then yung decimal point, and then yung 396, the place value of the last digit is 1,000. Okay, so gusto niyo pa mga example? Ito pa. 4.2713. Place value chart. Lagay natin yung mga digit dyan sa kanilang corresponding place. So, yung 4, yung 2, 7, 1, 3. Ngayon, basahin natin at isulat na rin natin ang number na to. So, 4 and 2,713 10,000. Paano nangyari to? Kunin natin yung 4, yung decimal point as end, yung 2,713, and the last place value is 10,000. Okay? So, 4 and 2,713, 10,000. Next example, 65.4198. Okay? So, ilagay ulit natin yan sa ating place value chart, decimal point, and the digit at the left side of the decimal point, 5 and 6. Sunod natin yung mga digit na nasa kanan nito, 4, 1, 9, 8. So, pag binasa natin yan, 65 and 4,198, 10,000. Paano? Kunin natin yung first two digit before the decimal point, 65, and 4,198, and the place value of 8 is 10,000. Okay? So, pag binasa natin yan, 65 and 4,198, 10,000. Ngayon, subukan naman natin sagutin ang mga to na hindi tayo gumagamit ng place value chart. So, kailangan kabisado na natin ang mga place value bago at pagkatapos ng decimal point. Ito ang unang number, 0.5. Meron lang tayong isang digit after the decimal point. At ito ay 5 tenths. Yung 5, ang place value nito ay tenths. Okay? Next number, 0.34. So, kunin natin yung dalawang number na ito ay 34. So, magiging 34 hundredths. Kasi ang place value ng 4 ay hundredths. Kung napapansin nyo, ginagamitan natin ito ng hyphen sa pagitan ng isang number na magkasama. Okay? Kagaya ng 34. Huwag natin kalimutan maglagay ng hyphen sa pagitan nila. Next example, 0.172. So,
may tatlo tayong digit, 172, kaya pag isinulat natin to at binasa, para siyang whole number. Kaya magiging 172,000. So ginamitan ulit natin ng hyphen yung pagitan ng 72. Susunod na example, 0.0026. So meron lang tayong 2 digit na may bilang, that is 26. So kunin natin, magiging 26 10,000. Yung 10,000 ay ang place value ng 6. At ginamitan ulit natin ito ng hyphen sa pagitan ng 26. Next number, 0.6809. So meron tayong 4 digit, 6809 na pwede nating itong gamitin. Ito ay 6,809 10,000. Okay? Kaya kung may mga number before the decimal point na 0, huwag na natin yung babasahin. Okay? Kunin lang natin yung may bilang talaga. Ito pa. 9.5. Pwede naman nating basahin 9.5, but the proper way is 9 and 5 tenths. 9 is a whole number, and the decimal point is n, and 5 is in the tenths place value. Kaya, 9 and 5 tenths. Next number, 7.12. Or 7 and 12 hundreds. Yung place value ng 2 ay nasa hundreds. Kaya yun ang ilalagay natin sa dulo. 7 and 12 hundreds. Next example. 5.463. Ito ay 5 and 463 thousands. Yung thousands niya, ito yung place value ng 3. Next, 1.8305. So pag binasa natin yan, o isusulat natin in words, 1 and 8,305 10,000. Dahil meron tayong 4 na digit after the decimal point, the place value of the last digit is 10,000. So, sa lesson na to, importante na alam natin ang mga place value ng bawat digit sa kaliwa man ng decimal point o sa kanan ng decimal point. Ito ay isa sa pinakamahalaga para makuha natin ang tamang pagbabasa ng ating mga decimal number. Bilang panghuli, sagutin natin ang challenge na to. Match column A to column B. Hanapin natin sa column B ang tamang paraan kung paano basahin at isulat ang mga decimal number na nasa column A. Okay? So, kumuha na kayo ng kahit maliit lang na papel para doon nyo isulat ang inyong mga sagot. Dahil bibigyan ko kayo ng 1 minute, it's 30 seconds para sagutin ang tanong na to. Okay? Handa na po ba? Umpisahan na natin. Okay? So, sagutin na natin. Number 1. Anong sagot sa number 1? Ito ay letter E. So, 1 and
5/10. Nakita nyo doon, mayroon tayong 4 na digit pagkatapos ng decimal point, yung 5 at may 3 0. Huwag na nating isama yung 3 0 kasi wala na itong value. So hanggang 5 lang tayo. Okay? So pag binasa yan, ito ay 1 and 5/10. Number 2. Ang sagot ay letter D. Okay? 1 and 5 thousandths. So, meron din siyang isang 0 after nung 5, i-drop na natin. Huwag na natin siyang isama. At ang kukunin nating place value nito ay ang place value ng 5. Kaya ito ay 1 and 5 thousandths. Number 3. The answer is letter C. 1 and 5 hundredths. Tanggalin na rin natin yung dalawang 0 after the digit 5. So, ang kukunin lang natin ay yung 5 at ang place value ng 5, ito ay hundreds. Kaya 1 and 5 hundredths. Number 4, the answer is letter A. 1 and 5 10,000. May 0 man dito sa gitna ng 1 and 5, kailangan pa rin yun. Okay? Pero pag isinulat natin yan, ang babasahin na lang natin ay yung 1 at saka yung 5. Kaya maging 1 and 5 and then the place value of 5 is 10,000. Okay? So, kung ilan yung nakuha niyong score, comment below sa ating comment section para makita ko at malaman ko kung naintindihan nyo ang lessons na to. Kung meron pa kayong katanungan tungkol sa lesson, pwede nyong i-comment dun sa comment section sa baba. Okay? Diyan na naman nagtatapos ang isang episode sa ating aralin sa araw na to. Maraming salamat po sa lahat ng mga subscribers. At sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na po para lagi po tayong updated sa aking mga susunod na videos. Ako muli, si Teacher Rai, nagsasabing, God bless everyone. See you in my next video. Salamat!